Pagpalain mo siya, Panginoon, O God, ng siksik liglig, at pagpalain mo ang buhay niya, Panginoon, pangpatuloy siya, Panginoon, na kapag nagamitin mo, Panginoon, O God, sa mga darating pang araw. Thank you so much, Lord, and pray for the congregation, Panginoon, O God, to open the heart of everyone, Lord Jesus, O God, na mapaunawaan nila, maramdaman nila, ma-meditate nila ang mga salita mo na ipapahayag ngayon, Panginoon, O God, at maging epektibo sa buhay namin sa araw-araw. Thank you so much, and I bring back all the glory and honor, thanksgiving in your wonderful and precious name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Tunay na pagkabuti ng ating Diyos. Hindi po ba? Amen. At tayo po ay may mga kasama na magpupuri at nagpupuri at makinig ng salita ng ating Diyos. Bago ako mga kapatid, nagpigsabot tanong na yan. Kahit hindi na ako mag-mic mga kapatid, ay sabi nga minsan eh, para ako nakalunod na. Praise the Lord. Baka naman yung mga iba dyan eh, masira na yung kanilang eardrum. Praise God. Tunay na pakabuti ang ating Diyos, hindi ba? Alam ng ating Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Praise God. Because, mga kapatid, hallelujah, in individual, He knows your name. Amen. Na kahit mga kapatid, nakapikit man siguro ang ating Diyos, hallelujah, praise God, kilala ka niya. Amen. He knows everything about you, mga kapatid, praise God. Kaya tayo po'y tumayo at magbasa ng salita ng Diyos sa Isaiah 43:1-4. Nang sabi niya dito, mga kapatid, but now, thus saith the Lord, that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I give Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee, since thou wast precious in my sight. Thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. Amen. Tayo po ay makaupo, mga kapatid. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. He knows everything about you, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga kahit tayo po, at sabi po natin, disgrasya lang mo, di pagpapan ko simbaan da. Diba, mga kapatid? Pero ang totoo, mga kapatid, sa mata ng Diyos, hindi ka disgrasya. Because God knows the name of His creation, mga kapatid. Lahat ng kanyang mga nilalang ay kilala ng Diyos. Amen. Alam ng ating Panginoon ang ating mga pangalan. Kaya kapag tinawag kita at bibigyan kita, mga kapatid, ng biyaya sa mga minsan sa ating lugar o sa barangay, hindi ho ba? Yung may mga ayuda. Kapag hindi ka nagpalista, hindi ka nilista, wala kang pangalan. Minsan kapag may ayuda ka, praise God, at andoon ka na sa barangay, itatawag ang pangalan mo. Hindi ba? Kapag tinawag ang pangalan mo, Sister Lene! Present! Kapitan! Praise the Lord! At may pagpapala ka. Ngunit hindi rin disgrasya, kapatid, na ikaw, Sister M,
Mr. Kim, praise God, ay tinawag ng Diyos sa araw na ito. Dahil lahat, mga kapatid, may plano ang Panginoon sa buhay ng tao. Ikaw man ay hindi pa nakakilala, ikaw man ay matagal nang nakakakilala sa Diyos, matagal ka nang nasa serbisyo ng ating Panginoon, kahit ikaw pa lamang ay nag-start sa serbisyo ng Diyos, kilala ka ng ating Panginoon. At lahat ng ginawa mo, malaki man o maliit, nag-start ka pa lang, mga kapatid, o matagal na, iyan ay hindi vain sa harap ng ating Diyos. Mahalaga ka sa ating Panginoon. Amen. Kaya hindi disgrasya na kahit marami kang pagsubok na dinadaanan o dadaanan pa, na kahit sinasabi po natin, apay nga ta, hindi siyakit na bautismuhan, ang dami ko ng pagsubok. Mali ka doon, kapatid. Ang doon lang, mga kapatid, nung ikaw ay tinawag ng Diyos, hallelujah, at nung hindi pa tayo nananampalataya, parang hindi mo pa masyadong naunawaan kasi yung gusto ng ating bakit kaya, mga kapatid, sabi nga nila, kapag marami po tayong pagsubok, ang sabi po ng ating preacher minsan, kahit nasa Biblia, mga kapatid, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Bakit pinapansin ka niya? Hindi kanya bibigyan ng pagsubok, Sister Kim. Hallelujah! Kung ikaw ay hindi mahal at hindi nakaprepare ang lahat ng problema sa iyong buhay mo. Ang problema, may solusyon. Sabi nga nila, mga kapatid, ang pera ay nakikita ng lunas. Yung mga problema natin, kung pera ang problema mo. Hindi ba? Pero kapag ang buhay naman, mga kapatid, ay ilalay natin yan sa ating Panginoon, unti-unti yan maintindihan mo, bakit ako tinawag ng ating Diyos? Hindi mo ba? Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, ipaliwanag po natin ang sabi niya sa 43:1-4, God created the nation of Israel and He had a special relationship with His people. Hindi sila, mga kapatid, tinawag kung wala silang halaga sa ating Diyos. At ganun ka rin, mga kapatid. God redeemed them and called them by name to be the one who belong to Him. Kasi sila ay sa ating Diyos. Kaya kilala ng ating Panginoon ang ating pangalan. God often protected Israel in times of troubles. Amen. Na kahit ikaw at ako, mga kapatid, nasa gitna ng troubles, andyan ang Panginoon, umaalalay po sa atin. Praise God. When He allowed these people to suffer destruction and captivity, He was preparing them a redemption later. Alam ng Diyos na tayo, mga kapatid, ay maraming problema na darating. Ngunit may nakahanda na lunas sa lahat ng iyong mga problema. Magtiwala ka lang kay Jesus. Sa ating Panginoon, sa ating Ama, hallelujah, na nagbigay ng buhay, mga kapatid. God wants a special relationship with us too. Hallelujah. Since we belong to Him and bear His wonderful name, Jesus, we must remember that He is always with us. Amen. Minsan, mga kapatid, dahil sa ating mga problema, minsan nakakalimutan po natin, nakalimutan na ata ako ng Diyos. Hindi mo ba? Kapag marami po tayong nararamdaman, bitter ka, stress ka, problemado ka, Lord, nakalimutan mo na yata ako. Hindi totoo yan. Mahal ka ng Diyos. Amen. Ang isang magulang, mga kapatid, tandaan nyo, kayo magulang kayo, di ba? Kapag ang mga anak nyo, mga kapatid, ay hindi kayo pinapansin, or kayo, sabi nila, favoritism mo, kang kanayon lang tanimanong tanimanang, di ba, kapatid? Yung mga panganay, lagi ang kanilang mga inuuna. Dahil sila ay malalambing. Sila ay lagi
laging nagpapansin, mga kapatid, sa kanilang mga magulang. At ikaw, wala kang ginawa kundi bigyan ng sama ng loob sa iyong mga magulang. Hallelujah. Hindi mo sila mananan. Pumupunta ka sa kapitbahay, mga kapatid, kumakain. Hindi mo ba? Kaya akala mo lamang hindi ka pansin ng iyong mga magulang. Ganyan din ang ating Diyos. Kung malapit ka sa ating Panginoon, malapit ka rin sa grasya. Hindi mo ba? Pero mga kapatid, bakit kaya malayo ang grasya? Kasi nilalayuan mo ang ating Diyos. Amen. Dumikit ka lang, mga kapatid. Hindi ka naman nahuhulingan kapag hindi ka dumikit sa kaldero. Hindi mo ba, mga kapatid? Ganyan din sa ating Diyos. Kung ikaw ay nalalamig, mga kapatid, dahil sa pananampalataya, dumikit ka, mga kapatid, sa mainit. Tignan mo, iinit ka rin, mga kapatid. We must learn to cling. Magtiwala, mga kapatid, to Him during times of adversity. Hallelujah. Because only, mga kapatid, His merciful love is strong enough to give us freedom Amen. from evil and destruction's power. Ang Diyos lang, mga kapatid, ang nakakalam ang ating pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sabi niya, He knows our name. Yes. Kaya pag tayo, mga kapatid, hallelujah, ay mag-send ng prayer request, siguraduhin mo lang na tama yung pangalan mo. Yes. Yes. Otherwise, kapag nagkukunwari ka, ikaw ang nangangailangan, mga kapatid, ang sinend mo na pangalan ay yung katabi mo. Sino makakatanggap ng pagpapala? Of course, yung katabi mo. Yes. Hindi mo ba, mga kapatid? Kaya kapag ikaw ay may pangangailangan, huwag ka nang magpatumpik, mga kapatid. Sabihin mo na, hallelujah, direkta sa ating Diyos. Huwag ka nang pupunta sa kaibigan mo. Kung kaya mo lang naman ang manalangin. Tulungan na amang kapsa. Manalangin. At nagrigat akong but amin ang nga kita kagandang sa. Tandaan po natin, mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. God always use someone, mga kapatid. Baka yung amo mo gagamitin. Baka mismo yung katabi mo gagamitin. Palakpakan natin ang ating Diyos. God ultimates personal love and knowledge of every individual, emphasizing that no one is just a face on the crowd. Remember, based on the scripture, mga kapatid, like Isaiah 41 na ating nabasa kanina, hallelujah, these messengers assume that God knows your past, hallelujah, your presence and your future. He is only the one who knows everything about you. Na kahit, mga kapatid, bukas o makalawa, alam na ng Diyos ano ang ibibigay niya para sa iyo. Magtiwala ka lang. Sometimes, mga kapatid, sa puso ko at sa isip ko minsan, kapag darating ang mga problema, sabi ko sa Panginoon, Lord, parang dumudugo na yung isip ko. Hallelujah. Kung saan ako kukuha ng para sa pamilya ko. Hindi natin gusto, mga kapatid, na minsan darating isa, dalawa, mga problema natin, magkasakit, yung tatay mo, yung kapatid mo, minsan mga kapatid pati yung anak mo, asawa mo. Sabi ko, sa isip ko lang, dumudugo na yung isip ko, Panginoon. Hallelujah. Dahil nga, minsan nagkulang tayo. Pero God always make a way for us. Amen. Lumapit ka lang sa Diyos. Amen. Hallelujah. God, help me. Huwag po tayo magpaging fried chicken, mga kapatid. Kaya ko to. Hallelujah. I can do it by myself. Pero walang ganun, mga kapatid. Nakahintindi nga tayo, mga kapatid. Minsan nagsasamba, kailangan mo pa rin yung mag-encourage sa'yo para ikaw ay lalakas. Hallelujah. How much more na ikaw ay may pananampalataya at may Diyos na buhay na nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. God knows everything. Yung pangangailangan mo, God knows your brokenness, Sister Norcy. Hallelujah. God knows, hallelujah, the needs of Sister Kim, Sister M, and Sister Lenny. Praise God. Sister Lydia, He knows your brokenness. But God is good all the time. Amen. God
is a God of salvation, God of healing, Amen. God of deliverance, hallelujah, God of everything. Siya lamang, mga kapatid, ang pwede natin, mga kapatid, takbuhan pag wala ka nang alam na takbuhan. Yes. Siya lamang, mga kapatid, ay handa, praise God, na ibigay ang Panginoon. Sabi ko, mga kapatid, last week, sabi nga, 50-50 na yung tatay ko. Pero nasa isip ko, masamang damo. Matagal mamatay. I'm sorry, Lord. Sabi ko, ipanalangin ang tatay ko. Yun lang ang kulang sa kanya. At limang dextrose, mga kapatid, at na-restore nila ang aking tatay. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo na kunin ang tatay, hintayin naman niya ako. Praise God. Pero I hope and pray. Dahil, mga kapatid, imbes na sa May pa ako uwi na ako sa April. Wala pa akong visa. I need to pass my contract tomorrow or Tuesday. Hinahabol ko, mga kapatid. But I don't know, mga kapatid. Kinakalma ako ng Diyos. Everything is planned by God. Because God always have a plan. His plan is higher than our plan. Our thought is not just like the thoughts of God. That's why every time, mga kapatid, na nanalangin ako sa ating Diyos, Lord, give me your thoughts. Sometimes, mga kapatid, yung mga problema po natin na yan, ibigay natin sa ating Diyos na katulad ng sabi ni Sister Emmy kanina. Pag hindi mo na kaya, ibigay mo na sa Diyos. Hallelujah. And we have key to remember and points. Sabi niya dito, mga kapatid, Isaiah 43, imitate knowledge. God has created and redeemed you us and with us, calling you by name, which signifies belonging in Him. Kaya nga sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot. Sapagkat, sabi ng ating Diyos, ililigtas kita. Amen. Tinawag kita sa iyong pangalan. Yes, thank you, Jesus. At alam niyo, sabi niya, ikaw ay akin. Amen. Praise God. Tayo ay sa ating Diyos. Amen. Hindi sa sanlibutan. Hindi sa kaaway. Ikaw ay pag-aari ng ating Diyos. Hallelujah. Magtiwala ka, kapatid. Kaya kahit sabihin po natin may cancer tayo, hallelujah, may sakit ka, kala mo, iyan na ay huli sa buhay mo. Pero, nag-deliver ka ng ating Diyos. Yes. God heal you because this is something, a greater plan for you, mga kapatid. Ang ating Diyos ay mas mataas ang plano niya kaysa sino man. Amen. Kaya, mga kapatid, remember this word sa 43, pangako. May pangako ang Diyos sa Isaiah 43:1, kapatid. Huwag kang matakot. Fear not. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Kapag ikaw ay naglilingkod, mga kapatid, kapag ikaw ay naglilingkod sa buhay na Diyos, hindi ka matatakot. Praise God. Takot ka sa dilim? Hindi po. Ang katotohanan, yan isa, mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa Isaiah 43:1, tinubos at tinawag ka ng Diyos sa pangalan. Amen. Hallelujah. Hindi yung nickname mo ang tinawag ng Diyos. Hallelujah. Hindi sa pangalan sa Facebook mo ang tinawag ng Diyos. Yung nasa certificate mo sa baptism mo at sa certificate mo nung ikaw ay pinanganak ng magulang mo. Amen. Hindi ho ba, mga kapatid? Hallelujah. Ang ugnayan, number 3, ang ugnayan. Ano ba yung ugnayan mo sa Diyos? Ikaw ay pagmamahal ng ating Panginoon. Yan ang pangako ng Panginoon. At kapag ikaw ay tatayo kung saan ka naniniwala, mga kapatid, ako ay pag-aari ng Diyos, walang sino man ang makakapagnakaw sa buhay ko, kundi ang Diyos lamang. Amen. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin ang kukuha sa buhay mo, kapatid, at sa buhay mo. Amen.
Ngunit kapag po tayo ay darating sa panahon na mamatay na, at ang pangalawa, mga kapatid, ay may buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah. Magtiwala ka. Tumugon ka, kapatid, kapag ikaw ay tinawag ngayon ng ating Panginoon, maglingkod ka sa akin. Tandaan mo, kapatid, hindi ang mga perpektong tao ang tinawag ng Diyos. Hindi ang mga magaganda ang tinawag ng Diyos. Magaganda sa paningin ng tao, ngunit ikaw ay ako ay maganda sa paningin ng Diyos. Marami tayong depekto, ngunit tinawag ka sa pangalan ng ating Diyos para magsilbi sa Kanya. Ikaw ay tinawag, Sister Lydia, hallelujah, para magsilbi sa ating Panginoon, to become a living testimony of our Lord Jesus Christ. Jesus deliver you, hallelujah, from cancer. But God love you so much, hindi ho ba, kapatid? Amen. And there's a greater plan for you, mga kapatid, na nakahanda sa ating Panginoon. Praise God. Number 2, mga kapatid, hallelujah. Sorry. Meron akong babasahin. The shepherd boys in John 10:1-16. This, mga kapatid, as a good shepherd, Jesus knows his sheep by name. Hindi po ba? Yes. And they recognize his voice. Basahin nyo na lang, mga kapatid, kapag mayroon kayong oras, praise God, sa inyong bahay, John 10:1-16. And trust Him and lead them. Pagkilala mo kung sino yung pastol mo, na kahit sino, mga kapatid, yung mangaral sa'yo at maririnig mo ang salita ng Diyos, makikilala mo, mga kapatid, hallelujah, yung boses ng ating Panginoon through the preacher, the teachers, mga kapatid. Kung tama nga ba ang kanilang mga pinapangaral po sa atin. Dahil ang Panginoon, ang ating pastol, at ang kanyang mga salita ay ating mapa, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At ang ating pastol, siya, the door of our salvation. Napakabuti ng ating Diyos, tandaan po natin, hallelujah. Sabi niya, tandaan ninyo, ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan. Totoo naman. Kapag ikaw ay membro ng church, mga kapatid, o yung bahay, yung totoo mong bahay, hindi ka, mga kapatid, kakatok sa bintana. Amen. Kakatok ka doon sa door. Hindi ka, mga kapatid, huwag mong sisirain yung bintana mo kahit bahay ko to. Pero ikaw pa rin ay magnanakaw dahil doon ka sa bintana, kapatid. Hallelujah, dumaan. Ang tunay, mga kapatid, hallelujah, kapag mayroon kang susi, hindi ba? Walang tao sa loob, kakatok ka, hindi ka pagbubuksan. Pero pag may susi ka, makakapasok ka. Sabi niya, kung di umakyat sa di dapat darahanan, ay magnanakaw at tulisan. Hindi ho ba, mga kapatid? Sometimes sa Pilipinas, subukan mo, yung walang makakilala sa'yo doon, mga kapatid, bago yung bahay mo. Nakalimutan mo yung code ng number ng iyong bahay dahil nga yan ay bago na, mga kapatid, wala nang susi. Dipindot na lang, mga kapatid. Nakalimutan mo, pero naka-open yung bintana. Aba, baka may kakapitan ka. Diba ba? Dahil akala nila magnanakaw ka. Praise God. Yun ang gusto ng ibig sabihin ng ating Diyos, mga kapatid. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ang ating Diyos. Hallelujah. Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pinapasok siya ng bantay at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tandaan niyo, mga kapatid, kapag mayroon kayong mga aso, in short na lang, ha? Pag mayroon kayong mga aso, mga kapatid, tinawag mo lang yung pangalan. Aba, tatakbo yan sa'yo, malayo ka pa lang, ganyan ako, mga kapatid. Sa pito kong aso, naamoy ka na nila, nandun ka pa lang sa gate.
Andun na sila mga kapatid. Gusto na nilang buksan. How much more sa ating Diyos? Amen. Kapag lumalapit ng mga tupa ng ating Panginoon, hindi ka mga kapatid mapapahiya. Pagbubuksan ka. Yes. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga sabi niya mga kapatid, sa Divine Awareness number 3, Psalms 139 and 1:5, verses 1 to 5, praise God. Basahin ko sa Tagalog, ako iyong sinisiyasa, sabi niya. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Dahil walang lingid, praise God, sa atin, sa mata ng Diyos. Amen. Kaya minsan mga kapatid, hallelujah, kung mayroon po tayong hindi maibigkas sa ating Panginoon, siyasatin mo ang puso ko, Panginoon. Hindi mo ba? Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Praise God. Ako iyong nakikita, gumagawa, at hindi man, ang lahat ay gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di ba ako umiimik, Panginoon? Pag tayo po ay nananalangin, di ba? Yaong aking mga sinasabi o binabanggit, alam mo na, ng lahat iyon, lahat ay di malilihim, walang lihim sa ating Diyos, mga kapatid, hallelujah. At ika'y laging kapiling ko, praise God. Katabi ko araw-araw, oras-oras, ang likas mong kalakasan ang aking nag-iingat, praise God. Dahil tayo mga kapatid minsan ay nangihina, hindi mo ba? Ngunit lagi po nating sinasabi, Lord, palakasin mo ako. Kapag marami po tayong dinadalang mga problema, kapatid, hallelujah. Minsan ganyan ka na dahil sa dami mo ng problema, hindi ba? Sa literal, marami kang mga bitbit na kabigatan, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga panalangin. Minsan, mga kapatid, wag po nating sasabihin, kunin mo na lahat ang aking kabigatan. Dahil ang baka ang kabigatan mo ay inyong mahal na anak. Praise God. Kundi sabihin po natin sa ating Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan, Panginoon, para makakaya ko lahat ng kabigatan na ito. Yes. Kapag nananalangin ako, mga kapatid, ayaw kong isuko ang isa sa kanila. Lagi kong sinasabi kung ano ang kalooban mo, Diyos, yun ang masusunod sa aking buhay. Amen. Amen. Ibigay ko to sa iyo dahil ito ang bibigay mo din. Ibinigay mo ito dahil yan ay aking kalakasan. Amen. Yung mga kabigatan natin, mga kapatid, ibibigay yan ng ating Panginoon. Kung hindi mo kaya, ibibigay yan, mga kapatid. Dahil may solusyon lahat ng ating mga problema. Yes. Mga kalusugan man, pag-iisip man, trabaho man, amo man, asawa man, darling man, yan mga kapatid, praise God, anak man, pamilya man, yan ay may lunas sa ating Diyos. Lahat ng bagay, mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi niya yan ibibigay kung hindi mo kaya, kapatid, praise God. Kaya tayo, mga kapatid, kapag po tayo ay idudulog po lahat ng kabigatan natin sa ating Panginoon. Minsan hindi na natin nga kakaya. Bakit hindi mo sabihin kahit lamang sa iyong isip, mga kapatid, at sa puso, Panginoon, hindi ko na kaya, help me. Tulungan mo ako, Diyos! Hallelujah! Ibibigay, mga kapatid, pag hindi mo na kaya, Lord, Jesus, help me. Kapag hindi mo na kaya, mga kapatid, hindi kahinaan na ikaw ay tatawag sa isang tao o hihingi ng tulong sa ating Diyos o kahit sa katabi mo, hindi ko na kaya, kapatid, tulungan mo ako. Dahil God always use someone for you, mga kapatid, to bear those troubles, pain, and troubles, and also your weaknesses, mga kapatid, and your brokenness. Because God is able, mga kapatid. Amen. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso po natin, yung kabigatan mo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong sarilinin o suluhin ang mga problema mo. Baka po tayo, mga kapatid, ay masiraan ng bayan. Hindi ho ba? Marami ang mga OFW nagpapakamatay dahil wala silang tiwala, walang naging courage sa kanila, mga kapatid. Walang Diyos
na naririnig nila ang kanilang mga salita. Walang espiritu ng Diyos, mga kapatid, na nag-guide sa kanila. Ngunit we are all blessed that we are here today. Amen. Dahil hindi disgrasya na ikaw ay nag-holiday ngayon, kapatid. Kaya ka naririto at bibigyan ka ng pag-asa ng ating Panginoon. Amen. Kumapit ka sa ating Yes, Diyos. amen. Na kahit ganito na lang, mga kapatid, ang kapit mo sa ating Panginoon, Yes. huwag kang bibitiw. Amen. Lagi po natin, mga kapatid, na naririnig sa mga umaawit. Gusto ko ng bumitiw. Bumitaw. Yes, bumitaw. Gusto ko ng bumitaw. Ngunit ikaw at ako, pag nasa Diyos ka, kahit ganito lang, yung connection mo sa ating Diyos, huwag kang bibitaw. Dahil ang Diyos, mga kapatid, alam niya kung saan ang weaknesses mo. Ibigay mo sa ating Panginoon. Dahil ang ating mga kahinaan, ang ating kalakasan, ibigay mo. I-offer mo yan sa ating Amen. Praise the Lord. dahil ang Panginoon ay merciful, mga kapatid. Kaya sabi niya sa personal recognition, pagkikilala. Hallelujah. Sa Luke 19:19, mga kapatid, Jesus brings salvation to Zacchaeus' home. At ganun din po tayo. Hindi po ba? Bakit? Kaya sabi niya, bakit kilala niya ako? Bakit niya ako tinawag ng aking pangalan? Hindi po ba? Ikaw mismo, mga kapatid. Batid mo, kilala ka ng ating Diyos. Jesus called him by name, showing that He sees individuals even when they feel hidden or rejected by the world. Noong third Sunday, mga kapatid, hallelujah, Pastor recognize all, mga kapatid, na nasa ministry, hindi po ba? Amen. And all our sacrifices is not in vain. Magtiwala ka at magpatuloy ka, mga kapatid, na maglingkod sa Diyos. Na kahit minsan hindi tinatawag ang pangalan mo, salamat kay ganito, salamat kay ganyan, kasama ka, hindi ka napasalamatan. Pero kilala ng Diyos, ikaw at ang iyong mga ginawa. That's right. Amen. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-acknowledge sa iyo, baka mas marami ka pang pagpapala. Praise God. So conclusion ko, mga kapatid, no fear. You are valuable in the sight of God. A personal call from God. Tinawag ka ng Diyos. Isa-isa po tayong tinawag. God has a special or a specific purpose for your life and call you to follow Him. You are not alone. Hallelujah. Hindi ba? You are not alone. Hindi ka nag-iisa. Sa lahat ng pagsubok mo, alam ko may partner ka sa buhay. Kung wala kang asawa, ang Panginoon ang kasama. Amen. Dahil, mga kapatid, sabi nga, minsan kapag nag-iisa ka, huwag mo nang hanapin yung kasama mo. Sikat-katwam nga, hindi sikakat na yan ang katawanan, hindi sikat-katwam. Praise God. Tandaan po natin, mga kapatid, every time, lahat po tayo pinanganak na mag-isa. Bless ka na lang kapag kayo ay twins. Pero may individual pa rin ang buhay niyo, mga kapatid. Yes. Tinawag po tayong isa-isa ng ating Diyos through your names. But then how about us, mga kapatid? Hallelujah. He knows our name. He knows everything, mga kapatid. He knows your struggle. He knows your needs. He knows your brokenness. He knows everything about you, mga kapatid. How about you? Do you know Him? Yun lang. Minsan, mga kapatid, dahil nagdadoubt tayo sa ating pangalan ng ating Panginoon. But remember, mga kapatid, there is salvation. There's a deliverance in the name of Jesus. There's a healing in the name of Jesus. Amen. There's salvation in the name of Jesus. Sabi niya, mga kapatid, hallelujah, sa Acts 4:12, neither is there salvation in my name, hallelujah, in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Hallelujah.
And the key of our salvation, we must have the key. The Acts 2:38, mga kapatid, hallelujah. Repentance in the name of Jesus. Baptism in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. And gift of the Holy Ghost in the name of Jesus. God calls Samuel in 1 Samuel 3, mga kapatid. Many times. Hindi mo ba? 3 times God called Samuel, mga kapatid. Samuel. Diba, mga kapatid? Pero sabi ni Eli, sagutin mo. Hallelujah. Kung tawagin ka ulit, sagutin mo. Sabihin mo, andito lang ako, Panginoon. Speak to me. And I will answer you. Nawa tayo ba? Hindi, mga kapatid, walang disgrasya, hindi mo ba, na tayo ay tinawag ng Diyos sa araw na ito. Minsan, mga kapatid, joke lang ang pagpunta ko sa church. Pero, mga kapatid, minsan, hindi mo ba? Yes. There's people, mga kapatid, na Joke lang. parang joke lang ba? Kunwari lang. Pero, pagdating mo sa loob ng tahanan ng Diyos, hindi pala joke ang presensya ng Diyos. Ganyan din ako, mga kapatid. Nung una ko, mga kapatid, hallelujah, na pinagbigyan ng aking ina spiritually. Nung ako pumasok sa tahanan ng ating Panginoon, doon pa lang hindi pa ako kumakatok. Lahat ng aking balahibo ay tumatayo. Dahil sabi ko, eto na. Eto na. Totoo na to. Dahil marami akong napasukan na pananampalataya. Nag-shopping, nag-window shopping ako. Nung ako, mga kapatid, ay bata pa siya. When I was still 21, 22, mga kapatid, 22, nandito na ako sa Hong Kong. But praise the Lord. Sabi ko, bakit ang tagal mo akong tinawag at hinuli, O Diyos? In the age of 33, saka pa lang ako nahuli ng ating Panginoon. But it's not too late. Yes. 7 years na nakatugaw ako dito, mga kapatid, sa baba natin. Naghihintay ng mga bata, mga kapatid. Andito lang pala ang ating church. 7 years na bulag ako ng katotohanan. Pero hinintay ng Diyos na inopen ko ang puso ko para sa Kanya. Nung marami na akong problema na nariramdaman ko na yung sakit, mga kapatid. Dahil ang tagal ko na dito, ang dami ko pa rin problema. Sabi ko sa Panginoon, hindi ko na kaya, Panginoon. Tawagin mo na. Suko na ako. Gusto ko nang maglingkod sa'yo. Hinihintay lang pala ng Panginoon na itaas ko pa ang aking mga kamay. Suko na ako, Panginoon. Sa pagsuko mo, huwag kang susuko na kaganyan lamang. Kaya nga pag sinabi ko, sabi nila, mga kapatid, itaas mo ang iyong mga kamay, susuko ka. 2 kamay, isuko mo. Kaya pag nandito ka, kapatid, kapag gusto mo, nais mo, mga kapatid, na isuko mo ang buhay mo at gawin kang precious ng ating Panginoon. 2 kamay, suko na ako, Panginoon. Kasama ng aking kabigatan, suko na ako sa iyo. At bibigyan ka ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong mga kapatid, hallelujah, nakalakasan, nagaling sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin. At lahat ng ito, ibabalik ko sa ating Panginoon Yesu Cristo. Thank you, Sister Ellie. Praise God. Praise the Lord. Salamat po, Sister Farley, sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sino dito ang pinanganak na gustong-gusto niya ang pangalan na binigay sa kanya ng kanyang nanay at tatay? Taas nga kamay kung gustong-gusto niyo ang pangalan niyo. Sabi sa gusto niyo yung ipinangalan sa inyo. Praise God, ako lang siguro ang hindi ko gusto ang pangalan ko. Actually, mga kapatid, sa ako lang nalaman ang tunay kong pangalan nung nagpapapassport na ako. Ang pangalan ko noon ay ginagamit ko is Amy Rose.
Tapos, nung nagpa-passport na ako, nakita ko yung birth certificate ko, ang haba pala ng pangalan ko. Amy Rose Osana. Osana. Sabi ko, sino po nagpangalan sa akin? Sabi ko sa nanay ko, si Lula mo. Lula, bakit ganun ang pangalan ko? Osana ang pangalan ko. So alam niyo po ba mga kapatid, noong unang panahon, praise God, na ang pangalan ay napakahalaga. Yes. Sa Bible times, napakahalaga ang pangalan. Bakit? Because ito ay description ng isang person's character or destiny ng isang tao noong unang panahon. Katulad na lang ni Isaac. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is, anong pangalan nun? Dalak. Or tawa. Ibig sabihin ng kanyang pangalan na Isaac. Kasi noong binuntis siya ng nanay niya, tumatawa si Sarah. Tinawanan niya kasi nga, matanda na siya, nabuntis pa rin. Tumatawa siya. So, yung pinangalan sa kanya is Isaac. Praise God. At example na lang, si Simon. Si Simon Peter. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is The Rock. Praise God. Na kung saan siya yung ginawang binigyan ng Panginoon ng susi ng kaligtasan. Amen. That is why he is the first preacher who preached the salvation that God has given him. Amen. Siya yung tinawag ng ating Panginoon. Siya yung, kasi sabi ng Panginoon, Peter, Simon Peter, upon this rock, I will build my church. Kaya noong araw ng Pentecostes, mga kapatid, praise God, yung time na yon, unang tumayo si Pedro nung nagtanong ang mga tao, anong gagawin namin para maligtas? Tumayo si Pedro. At anong sabi niya? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of what? Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Bakit niya nabanggit yun? Because Jesus has commanded them habang siya'y inaangat sa alapaap, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I asked you, is Father a name? No. Is Son a name? No. Is the Holy Ghost a name? No. And what is the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost? Jesus Christ. Peter understood that thing. Naintindihan niya yung bilin ng ating Panginoon at sinunod niya yung bilin na yon. Yes. Kaya nung siya'y nagsalita na, be baptized in the name of Jesus Christ. Praise God. Because the name of the Father is Jesus. Sapagkat sabi sa Isaiah, mga kapatid, 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Sino yung ipapanganak na magiging Everlasting Father? Jesus! That is why the name of the Father is Jesus! Praise God. In Matthew 1:21, mga kapatid, ipapanganak ang siyang magliligtas. Amen. At papangalanan siyang ano? Emmanuel. Na ang pangalan niya ay Jesus, na siyang magliligtas sa sanlibutan. That is the name of the Son. And what is the name of the Holy Ghost? Jesus. Sapagkat sabi ng Biblia, the Comforter is not yet come unto you. Dahil ako'y aakyat muna sa Ama at ako'y babalik sa inyo. Amen. At yung Comforter, siya yung magliligtas sa inyo. Siya yung, because I came in my Father's name. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, the name is very important sa ating kaligtasan, sa ating mga buhay. Ikaw ba naman, matutuwa ka ba namang tawagin ka ng employer mo, hoy, linisin mo to, oy, oy, oy. Natutuwa ka ba? Hindi. Sasabihin mo, Mom, I have a name, my name is Michelle.
Kaya nga nung first time ako sa amo ko, sabi niya, what will we call you? Sabi niya, just call me Amy, or Amy Cheche, or don't just call me Cheche. Just call me Amy Cheche. Kaya sabi ko sa kanila, kaya yun na yung tawag sa akin mula nung dumating ako sa kanila. Kasi gusto nila yung pangalan ang tinatawag sa iyo. Para alam nila na ikaw yun. Praise God. Hallelujah. Napakahalaga ang pangalan, mga kapatid. Praise God. Because it signifies noong unang panahon, napakahalaga po yan na kailangan po ng divine mission rather than just a label. Kasi ang pangalan, hindi lang binigayan ng pangalan. At alam niyo po ba, na sa atin, mula nung tinanggap mo ang ating Panginoon, He changed your name. Na kung ikaw ay dating loser, He's changed you as a victorious. Amen. Victorious one. Kung noon ang pangalan na tinatawag sa iyo ay mahiyain ka, binigyan ka ng bagong pangalan ng ating Panginoon. Ikaw na ngayon ay isang soul winner. Amen. Palapakan na natin ang Panginoon. Katulad na lang mga kapatid. Sampol. Si Abraham, ang unang pangalan niya is Abram. Amen? Abram. Praise God. Nung binago siya ng ating Panginoon, alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng Abram is exalted? Exalted father. Ngunit nung tinawag siya ng Diyos, tinawag na siyang Abraham. Nang ibig sabihin is Father of faith. Yun, ganoon kahalaga ang pangalan nung unang panahon. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, katulad ng sinabi ng ating preacher, He knows you personally. Amen. Pero kilala ba natin siya personally? Kilala ba natin ang ating Panginoon? Amen. Oo, kilala ko. Kilala niyo ang yung Diyos na pinaglilingkuran. Gaano niyo kakilala ang Diyos na inyong pinaglilingkuran? Alam niyo ang kanyang pangalan. Ngunit kilala niyo ba siya personally? Pero ang tanong, bakit ka nagda-doubt kung minsan? If you know Him personally. Hallelujah. Bakit kung minsan tayo ay nagrireklamo? If you know Him personally. Praise God. Hallelujah. Bakit nawawalan tayo ng tiwala kung minsan sa Diyos na siyang dahilan na hindi na rin tayo pumupunta sa simbahan? Dahil sa mga discouragement, mga problema at mga pagsubok sa buhay. Because you don't know Him personally. If you know Him personally, that He is the King of Kings and He is the Lord of Lords, and He knows you personally, mga kapatid. He knows your problem. He knows your burdens. Kaya nga sabi niya, come unto me, all ye labor and not heavily laden, and I will give you rest. Amen. Dahil ang Panginoon na sinasamba po natin, kilala ka niya. Amen. Kailangan kilalanin natin siya. Huwag ka nang mag-doubt pa sa kanyang kakayahan, mga kapatid. Katulad ng song leader kanina na, inawit ng group 10 kanina sa session A. Na walang imposible sa ating Panginoon. Paano na ba yung awit nila kanina? Nakalimutan ko na. God is so big, He's strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Diba? Walang bagay na hindi pwedeng gawin ang Diyos. Maliban na lang sa kasalanan. Amen. Hallelujah. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay dakila. Amen. Walang sino mang makapapantay sa Kanya. Ang kailangan lang natin pagtitiwala sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, sapagkat ang Diyos, kung mayroon kang intimate knowledge about Him, praise God, hindi ka na kailangang mag-doubt pa sa Kanyang kakayahan na pwedeng gawin sa buhay mo. Kung mayroon kang karamdaman, lumapit ka lang sa Kanya. Amen. Na kung hindi na kaya ng doktor, lumapit ka lang sa ating Panginoon. God will use somebody or something to heal you. Hindi man yan
instantly, kung minsan, God can move in our lives gradually. God can heal you gradually. Amen. Praise God. Kasi ang pagpapagaling ng ating Panginoon, sa totoo lang mga kapatid, depende yan sa pananampalataya natin. Depende yan sa faith kung na meron ka. Halimbawa ngayon, meron kang karamdaman. Lumapit ka sa harapan ng Diyos. Kung malakas ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, God can heal you instantly. Amen. Pero kung meron pang kukunting doubt, praise God, then baka bukas ka pa gagaling. Or sa makalawa. Praise God. Pero gagaling ka. Amen po ba? Amen. Dahil nanalangin ka sa harapan ng ating Panginoon. Depende po yan sa ating pananampalataya. Hallelujah. Yung alam niyo po ba na ang mga sheep, kilala nila ang boses ng kanilang pastor. Ang mga karnero, kung ibang tao ang tatawag sa kanila, kahit magngawa-ngawa yan o rihiga, pasarapan nila, hindi yan sila susunod. Kahit anong sigaw niya, hindi pa rin sila susunod. Kahit gano'n na niya sila. Wala pa rin, hindi yan sila susunod dahil kilala nila ang boses ng kanilang pastor. Tayo bilang mga anak ng Diyos, kilala ba natin ang boses ng ating Panginoon? Kailangan kilalanin natin ang boses ng ating Panginoon. God can speak to you through the Word of God. God can speak to you through the Holy Spirit, mga kapatid. Maging sa little small voice. Na habang ikaw ay nananalangin, pwedeng mangusap ang Diyos sa iyo. Kaya kapag kung ikaw ay nananalangin, kailangan makinig ka rin sa Diyos. Hindi lamang puro iyak at ngawa. Na umiiyak ka, sinasabi mo na lahat ng problema mo, ginawa pa nating utusan ng Panginoon. Ba, sabi kong minsan, inutusan natin ng Diyos, Lord, pagalingan mo si ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan. Pero nagsasalita ang Diyos. Wait lang, anak, makinig ka. Baka gano'n ang ating Panginoon. Pero gawa tayo ng gawa, hindi tayo nakikinig sa pwedeng sabihin ng Diyos. That is why sa pananalangin, hindi lamang puro salita. Kailangan mag-meditate po tayo. Marunong tayong mag-meditate upang sa ganun ma-feel natin na ikaw ay nakikipag-usap sa Espiritu ng ating Panginoon. Palakpakan niya natin ang yun ang tinatawag nila shepherd's voice ng ating Panginoon. Praise God. We need to have a divine awareness. Magkaroon tayo ng divine awareness. Na kung saan, mga kapatid, hindi lamang puro reklamo ang sasabihin natin sa harapan ng Diyos. Kailangan matuto tayong magpasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kung marunong tayong magpasalamat sa Diyos, He can personally recognize your efforts. Yun yung tinatawag nilang personal recognition. He can personally recognize your faith. He can personally recognize you, kapatid. Wala kang ministry sa church. But, if you keep on serving God faithfully, someday, God will recognize your effort, your faithfulness, kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil hindi ka mananatiling nakaupo lamang diyan. Darating ang araw, pagpapalain at gagamitin ka ng ating Panginoon. Hindi man dito sa church na ito, pero maging sa inyong simbahan sa Pilipinas, kapatid, pag-uwi mo. Dahil hindi ka naman mananatili dito habang buhay. Maliban na lamang sa mga taong, mga kapatid natin na dito na talaga nakatira. Praise God. Pero gagamitin ka ng ating Panginoon palang araw. Hindi man sa church, sa iyong family. Sa iyong mga kamag-anak. Gagamitin ka ng ating Panginoon, kapatid. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon that He knows your plans. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, For I know, sino nakaka-memorize noon? The plans I have for you, declares the Lord. The plans to prosper you and not to harm you. Take note. Ito yung pangako ng ating Panginoon, ha? Na kapag kung kilala mo siya personally, kapatid, He has a plan to prosper you. Hindi ka mananatiling katulong habang buhay. Amen. Hindi ka mananatiling domestic helper habang buhay.
God has a plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dahil ang plano ng Diyos ay bibigyan tayo ng future. Magandang kinabukasan. Palakpakan niya natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa last tayo, praise God, sa Acts chapter 4, verse 4, nabanggit kanina ni Sister Perlita that there is no other name given among men under heaven whereby we must be saved. Alang ibang pangalan na nasa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Let us go to the salvation, mga kapatid. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, nakatatak na sa'yo ang pangalan ni Hesukristo. Amen. Praise God. Ikaw ay qualified ng maging anak ng Diyos. Amen. Hindi, sa mga, marami tayo naririnig ng mga preacher, mga kapatid, na sinasabi nilang, manampalataya ka lamang, ligtas ka na. Manalangin ka lamang anywhere, ligtas ka na. Mali po yun dahil hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Kaya nga tinuturo ng Biblia, magsisi ka muna. Yes. Papaano ka maliligtas kung hindi ka marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos? Magsisi ka muna sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Dahil kung ikaw ay mayroong pagsisisi, mayroon kang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, praise God, nariyan ang kamay ng ating Panginoon. Amen. Praise Hallelujah. God. Hindi ka pwedeng huliin lamang ng Diyos sa ulo. Kilain, mga kapatid. Hindi. Kaya nga binigyan tayo ng free will. Karapatang mamili ng tama at mali. Nasa sa inyo kung sinong paglilingkuran nyo. Kung tama sa tamang landas ba o sa maling landas ba. Amen? Kung sa tamang kaligtasan ba o sa maling kaligtasan ba. Dahil sabi ng Biblia, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Kung ang iyong dinaraanan ngayon, kapatid, ay walang problema kahit gumawa ka ng kasalanan, kahit na anong gawin mo, ay sa tingin mo ba maliligtas ka? Hindi po, mga kapatid, dahil makipot po ang daan patungo sa buhay sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan na nilalaan ng ating Panginoon. Kaya kailangan tayong una, magsisi po tayo. Pangalawa, kailangan po tayong magpabautismo. Sapagkat sabi ng Biblia, once you baptize, you have put on Christ. Pag ikaw ay nabautismohan, ibinihis mo na si Kristo at ang pangalan ni Kristo nakatatak na sa iyong noo. Ikaw na ay, example, Sister Joy Gallegos, Jesus. Ang iyong pangalan ay nakalista na sa libro ng buhay. So if you want your name to be written in the book of life, accept Christ in your life. Amen. Accept Christ in your life. Kaya nga, mga kapatid, para ikaw ay maging qualified na maging anak ni Kristo, maging anak ng Diyos, kailangan muna tayo magsisi, magpabautismo, tanggapin natin at ibihis natin ang pangalan ni Hesukristo. Kaya ngayon ang ebanghelyo ni Kristo na sinasabi ng Bible, ang pagkamatay ng ating Panginoon, ang pagkalibing ng ating Panginoon, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun ang tinatawag na ebanghelyo ni Kristo, na dapat ipamuhay po natin. Papaano po gawin yun? Papaano bang ebanghelyo ni Kristo na sinasabi? Excuse me, mga kapatid, hindi po ako maninira sa ibang religion. Pero ang tinuturo ng Biblia, ang ebanghelyo ni Kristo ay yung pagkamatay ni Kristo. Nang ibig sabihin, kailangan mamatay tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi. Amen. Amen. Kailangan yung pagkalibing ni Kristo, kailangan ilibing natin ang kasalanan po natin sa pamamagitan ng paglubog sa tubig, sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Iwala na natin sa tubig ang kasalanan. At pagkaahon mo, yun ay muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
Na ibig sabihin, umahon ka na sa tubig, tanggapin mo ang regalo ng Espiritu Santo dahil ikaw ay bagong nilalang na. Kung ikaw ay noon ay chismosa, kung ikaw noon ay magpanira, kung ikaw noon ay magnanakaw, pag binago ka na ng ating Panginoon, bagong nilalang ka na. Kailangan mo nang gawin ang mga bagay na dati mong ginagawa. Praise God! Kaya kailangan hiwalay tayo sa mundo. Hiwalay po tayo sa mundo. Kailangan may walay tayo sa sanlibutan. Kaya nga sabi ng Biblia, be not conformed sa Romans chapter 12 to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God in our lives. Palakpakan na natin ang Diyos. Tumayo po tayo lahat ng mga sakit. Praise God. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. God knows your name. He knows your every thought. He knows, mga kapatid, kung kailan ka tatawagin ng Diyos. Mapalad ka kung bata ka pa lang ay tinawag ka na ng ating Panginoon na maglingkod sa Kanya, Sister Joy. Praise God. Mapalad ka kung ikaw ay tinawag na bata ka. Wala ka pang 30. Diba? Praise God. Marami tayo mga preacher, 64 years old nga nung tinawag. Sabi nila, bakit ngayon lang ako tinawag ng Diyos? Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Dahil bawat isa sa atin, there is a perfect time for every one of us. Kung kailan tayo tatawagin ng ating Panginoon, kung kailan tayo maglilingkod sa Kanya. Kaya kung may pagkakataon pa at ikaw ay tinatawag na ng ating Panginoon, maghanda-handa ka na dahil malapit na ang kaligtasan na ilalaan ng ating Panginoon sa iyo, kapatid. Hallelujah. Praise God. Kung alam niyo ang awit na ito, He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. Alam niyo ba na bawat patak ng luha na umaagos sa ating mga mata, praise God, ay binibilang ng Diyos. Iniipon ng ating Panginoon. Pagdating ng araw, papakita niya yan sa inyo. Malaking achievement yan sa harapan ng Diyos. Hallelujah. So huwag kang matakot na umiyak. Huwag kang matakot na lumuha sa harapan ng Diyos, kapatid. Praise God. Hallelujah. Lord. Lakas ang boses. Hallelujah. He knows my name. He knows my name. Yes, He knows your name, mga kapatid. I have a Father. Oh, hallelujah. Praise God. Sabi sa Isaiah 43 verse 1, mga kapatid, sabi doon, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not. For I have redeemed thee, I have called thee by thy name, and thou art mine. Once na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, pag-aari ka na ng ating Panginoon, kapatid.
God, from our heart, mga kapatid, habang nakataas ang iyong kamay. Sa amin. Bakit hindi natin pasalamatan ng Diyos? Dahil binigyan ka ng chance na makilala mo siya. Binigyan ka ng chance ng ating Panginoon. Lumapit sa Kanya habang mayroon pang panahon. We all know that we are living in the last days, mga kapatid. Malapit na ang katapusan. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. And we are still under the presence of God. Na kapag dumating na ang Panginoon, ang grasya ng Diyos na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin ay mawawala na pagdating ng panahon. Kaya, grasya nito mga kapatid, ang praise na ito na kung saan tinatawag ka ng ating Panginoon, ito na yung chance na magpakatapat ka na at magpakatatag sa harapan ng Diyos, kapatid. Hallelujah! Kung mayroon kang hinanakit sa iyong kapwa, hinanakit sa iyong puso,